Ako'y ampon ng pamilyang Lin. Nang araw na akusahan ako ng totoong anak, ang amang ampon ko, ang nagpadala sa akin sa bilangguan. Pumasok ka. Halika rito. Nasa bilangguan na, nagmamalinis pa, mga et. Ipakita natin sa kanya ang mga patakaran. Lumuhod. Papa, pakinggan niyo po ako. Papa ng pamilyang Lin, huwag po kayong magalit kay Ed. Kakabalik ko lang. Hindi ko pa masyadong kilala si Ed. Siguradong hindi sinasadya ang pagtulak sa akin. Hindi po ako, Papa. Maniwala po kayo sa akin, talagang hindi po ako, Papa. Makakapal pa rin ang mukha mong magdahilan? Hanggang ngayon, ipapasa mo pa sa totoong anak ko. Pinagsisihan ko sa buhay ko ang pag-ampon sa'yo. Sobra kang nakadismaya. Dapat sa bilangguan ang sinadyang pananakit, mag-isip-isip ka. Kapag naisip mo na ang lahat, saka ka bumalik. Papa, Tawagin ang mga tauhan. Papa, wag po, wala po ako. Bitawan niyo ako, Papa, wala po ako. Lin Jiacheng, kung itatakwil mo rin lang ako. Bakit mo pa ako inampon noon? Nagmamalinis ka pa. Bagbugin siya. Ilang beses ko nang inisip kung maibabalik lang ang panahon. Hindi ko gugustuhing maging ampon ni Lin Jiacheng. Ito muling pagkabuhay ko sa araw na akusahan ni Lin Wanner. Ako, Ete, bakit mo ako itinulak? Dahil ba ayaw kong ipaubaya sa'yo ang kwarto? Zee, Lin Wanner, ganyan-ganyan ka pa rin. Mga mabababaw na paraan. Shijin, ano ba talaga ang nangyari? Papa, hindi kasalanan ni Ed. Talagang nadulas lang ako. At nahulog ng hindi sinasadya. Huwag po niyo siyang sisihin. Sa nakaraang buhay, ganito rin. Kahit anong paliwanag ko, walang naniniwala sa akin. Lin Wanner, para mapaalis mo ako sa bahay. Sadyang pinagplanuhan mo ito. Sayang, hindi na ako ang dating ako. Ngayon, paunti-unti mawawala sa'yo ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Wenner. 2 taon sa bilangguan. Ang unang natutunan ko, ganti sa ganti. Bakit mo ako sinaktan? Nanay, tatay, Wenner. Halika, tingnan ko. Anong nangyari? Namamaga. Shijin, hindi ko inakalang magiging ganito kakaasim. Kanina lang, si Wanner ang humingi ng awa para sa'yo sa harap namin. Sinasaktan mo si Wanner? Humingi ka ng tawad sa kanya? Ngayon din. Bakit? Dahil wala kang respeto. Isang ampon. Nang aligid ka pa sa pamilya Lin, buhay pa ako. Hindi ikaw ang may hawak sa bahay na to. Tay, isang tao na sinaktan ako ng walang dahilan. Pinipilit ako humingi ng tawad. Karapat-dapat ka bang maging tatay ko? Walang utang na loob. Nawawala ang anak ng tiyo. Wala ka ring nanay. Kunin na kita ng tiyo. Maging anak mo na ako. Ayos ba? Size. Maligayang kaawan, Xiaojin. Maghiling ka. Sana magkasama kami ni Tatay magpakailanman. Tada, bagong uniforme. Halika, tingnan ko. Maganda ba? Ang ganda. May bagong bag pa. Maaari ka nang mag-aral. Makakapag-aral na ako. Salamat, Tay. Noon, masaya rin kami. Ngunit ang utang na loob sa pag-aaruga mo. Nabayaran ko na ng buhay ko sa nakaraan. Ngayon, hindi na ako magtitiis. Shijin, kung gusto mong manatili sa pamilya Lin, humingi ka ng tawad. Kung hindi, Huwag na kayong mag-abala, Yilin sa bahay na to. Hindi na ako titira.
Ang pinuno ng sindikato sa Yoncheng, hari ng dilim at liwanag. Dito lang pala tumitigil. Boss Feng, ito ang resulta ng ENA test ninyo ni GNG, Shijin. Ipinapakita, si GNG, Shijin, ay tunay mong anak. Sunduin ang bunso. Opo. Xiaojin. Awa, Boss Feng. Patayin lahat. Nang mamatay ako noon, nalaman ng kaluluwa ko na ang tunay kong ama. Ay si Feng Xingyu, ang hari ng Jiangsheng. Pinuno ng sindikato. Sa buhay na ito, hanapin ko muna siya. Para sa paghihiganti. Magkaroon ng sandigan. Si Feng Xingyu too. Ang tunay kong ama. Ang gwapo pala. Boss Feng, pasensya na. Nasa kanila pa ang anak ko. Ako rin, napilitan lang, Feng Yi. Gao Tu, sabihin mo sa kanya ang kapalit ng pagtataksil sa akin. Ang lahat ng taksil kay Feng Yi, buhay ang kapalit. Feng Xingyu, ang daming dugo sa mga kamay mo. Magkakaroon ka rin ng mga anak balang araw. Hindi ka ba natatakot na magkakarma sila? Wala akong anak kaya wala akong kahinaan. Hatakin mo na. Feng Xingyu, magkakarma ka. Feng Xingyu. Talagang di hamak ang Diyos ng kamatayan na kumakain sa puti at itim. May kapangyarihan at impluensya. Talagang mapaghiganti. Kung mapapasunod ko siya na kilalanin akong anak, wala nang mang-aapi sa akin kailanman. Utos ni Feng Yi, linisin ang lugar sa loob ng 3 minuto. Lahat ng walang kinalaman, umalis na kayo. Batang babae, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Feng Yi? Anak ni Feng Ye, dapat tawagin mo akong Yaong Miss. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ako ang Yaong Miss ninyo. Ang tunay na anak na babae ni Feng Xingyu. Maaari ninyong i-verify anumang oras. Eternity test. Ano ang gusto mo? Kama ni Feng Xingyu. Pero ang gustong maging anak ko, ito ang una. Bini-bini. Sage. Laro ng bata. Sinabi ba nang nagpadala sa'yo na hindi ako ikinasal? Saan ang galing ang anak? Sa susunod, mag-ayos ka sa pag-scam. Inuman, pampatulog, one night stand. Marami ka nang naranasan yan, di ba? Ganoon ka ba kasigurado? Na hindi kita tunay na anak. Hindi ko inakala na ganito kabalisa ang aking tunay na ama. Ang hirap lapitan. Pero, Patayin na lahat. sa nakaraang buhay, para sa akin, pinagay niya lahat sa bilangguan. Na nang api sa akin. Sa buhay na ito, paano niya pababayaan ang sarili niyang dugo na magpagalagala sa labas? Tataya ako sa loob ng 3 segundo. Babalik talaga si Feng Xingyu. Feng Yi, pakiramdam ko yung batang babae. Parang hindi nagsisinungaling. Naalala ng subordinate na nung nakaraang dekada, nalason ka. Nang gabing iyon. Bumalik. Dumating na. Nen, Hindi bumalik si Feng Xingyu. Mali ba ang pagkakaintindi ko? nag-isa ka sa labas. Gusto mo bang ihatid kita ng kuya mo? Bitawan mo ang kamay ko. Ang tapang mo pala. Hindi ko alam kung sa kama. Ganyan ka rin ba katalas? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Kung gagalaw ka sa akin, sisiguraduhin ko magiging napakahirap ng pagkamatay mo. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Kahit na ang Diyos mismo ang dumating. Gagawin ko pa rin ito sa iyo.
MSG, inaanyayahan ka ni Fengyi na sumakay. Tungkol naman sa kite na ito, ako na ang bahala. Ang babae na gusto ko, kaya mo pang agawin? Huwag kang gumalaw sa kahit sino. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka. Naniniwala ka na ba ngayon na ako ang iyong tunay na anak? Relo, Ang relong ito ay pamana ng aking ina. Malamang si Feng Xinyu ay bumalik para hanapin ako dahil sa relong ito. magmaneho pabalik sa bahay ng Feng. Opo, Fengyi. Mukhang si Feng Xinyu ay kinikilala na ang aking pagkatao. Ngunit sa buhay na ito, hindi na ako maghahangad ng pagmamahal ng pamilya. Hindi ko rin hinahangad ang pera o kapangyarihan. Gusto ko lang na ang mga taong nanakit sa akin sa nakaraang buhay ay mawalan ng lahat. Maligayang pag-uwi, Feng Yi. Kunin mo, dahil ikaw ang aking tunay na anak. Hindi kita pababayaan. Gamitin mo ang card ng walang limitasyon, pero tandaan mo. Ayaw ko ng mga taong nagdudulot ng problema sa akin. Walang limitasyon. Tatay, may nakita akong napakagandang damit. May kamay na inilagay na 888 na brilyante. Bibilhin mo ba ito para sa akin? Sage. Si Wan mismo ay ang prinsesa ng tatay, syempre bibilhan kita. Heto, gamitin mo ng walang limitasyon. Salamat, tatay. Xiao Jin, hindi angkop sa iyong pagkatao. Ang magsuot ng mga damit na masyado mataas ang uri. Ang mga lumang damit ni Wan Iyan na ang suotin mo. Ang taong nangakong aalagaan ako ng mabuti ay sobrang hinigpitan ako. Ang taong ito sa harap ko, bagamat mukhang masungit, ay hindi man lang ako pinabayaan. Tatay, maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Tulungan mo akong bilhin ang isang paaralan. Hindi ko inaasahang papayag siya ng ganito kadali, hindi man lang nagtanong ng dahilan. Binibini, tuloy po. Ano na ang nahanap? Boss Feng, ipinapakita ng resulta ng ENA test na si MS Shijin ay. Totoo po, anak ninyo talaga siya. Ipagpatuloy ang investigasyon. Boss Feng, anak ninyo po talaga siya. Lumabas na ang ENA test. Baka naman po kayo ay sobrang nag-aalala? Imbestigahan. Sage, imbestigahan. Bagamat sigurado sa dugo, hindi matiyak na ang paglapit niya sa akin ay walang ibang layunin. Binibini, ito po ang kwartong inihanda ni Boss Feng para sa inyo. Dito na po kayo titira mula ngayon. May tahanan na rin ako, si Shijin. Sa nakaraang buhay, mula sa pamilya Lin hanggang sa paaralan, ako'y lubusang inapi ni Lin Warner. Bukas, ang lasa ng pang-aapi na dating naranasan, ipaparanas ko sa kanya isa-isa. Ang honor board na ito, tanging ang taunang halaga ng donasyon. Ng 10 nangungunang donor. Ang unang pwesto ngayong taon, syempre ang pamilya Feng pa rin. Walang duda, pangunahing kapangyarihan sa Jiangcheng. Inga, ayan si Wenner. Ang tatay mo pala ay pangalawa sa listahan. Ang galing naman. Syempre naman. At ang mga anak ng donor na nakalista. Taon-taon ay tumatanggap ng espesyal na medalya ng donasyon. Sa paaralan, ito ay simbolo ng estado at katayuan. Hindi ba yan si Lin Shijin, ang ampon na pinalayas ng pamilya Lin? Parang may kakaiba. Baka naman nasiraan ng ulo matapos palayasin ng pamilya Lin. Sino ba ang nakakaalam? Ngayon, hindi na siya miyembro ng aming pamilya Lin. Wala na siyang kinalaman. Sa amin. O, Wenner. Dahil wala na si Shijin sa pamilya Lin. Bakit hawak pa niya ang medalya ng pamilya Lin? Shijin. Dahil mapapagmuhay. Sa aming pamilya Lin. Huwag kang magpanggap. Isang medalya lang yan, bukod sa inyong pamilya Lin. Walang may pakialam. Shijin, anong pagmamataas yan? Kung ayaw mo, isauli mo. Huwag kang manghipo, hindi ka karapat-dapat. Kayo dalawa, pigilan ninyo siya. Dahil umalis ka na, huwag nang umasa sa anumang benepisyo ng pamilya Lin.
Dahil napakahalaga sa iyo nitong honor wall. Wawasakin ko ang lahat ng mahalaga sa inyo. Ano ang gagawin mo? Baliw. Tawagin ang gwardiya. Lin Warner, ito pa lang ang simula. Bawat bagay na mahalaga sa iyo, ako mismo ang magwawasak. Susunod, papaubusin kita unti-unti ng lahat ng iyong pag-aari. Shaijin, huwag mong kalimutan. Matagal ka nang pinalayas ng pamilya Lin. Ngayon, isa ka lang talagang asong walang bahay. Ako ang tunay na dalaga ng pamilya Lin. Maglakas loob kang gumalaw sa akin. Gagawin kitang patay na walang libingan. Sasabihin ko sa iyo ang reputasyon ng dalaga ng pamilya Lin. Wala akong pakialam. Sinampal kita, ano ang magagawa mo? Hintayin mo lang. Tatawagan ko na si Papa para siya ang umayos sa iyo. Gagawin kong hindi ka na makakabalik sa pamilya Lin. Ako ang nagbasag ng pader, ako rin ang nanampal, kung gusto mong manakit o magparusa. Bahala ka. Ikaw, Principal, narinig mo, inamin niya. Warner, ayos ka lang ba? Papa, sinampal ako ni Shijin. Binasag pa niya ang pader ng reputasyon ng paralan. Diretso sa pangalan mo ang binasag. Ano? Shijin, nang umalis ka sa pamilya Lin, nawala ba ang pinakabatayang asal at pagpapalaki? Mula pagkabata, wala akong tatay na nagturo, kaya natural, wala akong pagpapalaki. Ikaw, walang utang na loob na anak. Sinisiguro ko, babawian kita sa sampal na ito. Papa, nasampal ako sa paaralan. Kumusta na ang investigasyon sa impormasyon ni Shijin? Nalaman na, noong nasa pamilya Lin ang dalaga, hindi maganda ang naging buhay. Noong 10 taong gulang ang dalaga, dahil sa pag-agawan ng manika kay Lin Warner, pinalayas siya ni Lin Jiacheng. Nabasa sa ulan, lagnat ng 3 araw at gabi. Noong 14, dahil walang baon, araw-aw, gutom at ginaw, pinubuli pa siya ni Lin Warner sa paaralan. Noong 18 taong gulang, dahil sa pagsisinungaling ni Lin Warner, diretso siyang ipinakulong ni Lin Jiacheng. Ang pamilya Lin naglakas loob mang-api sa tunay kong anak. Hoy, Papa, nasampal ako sa paaralan. Ano, huwag kang matakot, papunta na ako. Shijin, si Ginoong Lin. Nagdonate ng 5 gusali sa paaralan, sa peder ng reputasyon. Pangalawang pinakamalaking philanthropist, kung gusto mo pang manatili sa paalan, magsorry ka na sa kanya ngayon. Pangalawa, minsan, ang agwat ng unang pwesto at pangalawa ay mas malaki pa kaysa sa agwat ng tao at hayop. Ikaw, Shijin. Ang unang pwesto ay ng Feng Group. Ang puno ng pamilyang Feng, isang nilalang na paang dragon, na bihirang makita. Ano ba? Kakatapos mo lang palayasin ng pamilyang Lin, sabik ka na agad. Na makisip-sip sa pamilyang Feng, papansinin ka kaya nila? Ang puno ng pamilyang Feng na nasa unang pwesto sa Wall of Fame. Para sa inyo, maaaring talagang napakataas at hindi maabot. Ngunit para sa akin, pangkaraniwan lang iyon. Shijin, sa harap mismo ng tatay mo. Nagsisinungaling ka pa rin? Sa kalidad mo, hindi ka na dapat sa paralang ito. Shijin, kung hindi ka pa magsosorry, papagalitan kita sa principal. Papagalitan? Sa tingin ko, wala ka namang karapatan. Sinong nagsabing wala akong karapatan? Shijin, mula ngayon, pinapagalitan ka na. Sino yon? Abala ako. Ano? Nandito na si Boss Feng sa pintuan. May narinig siyang may nambubuli kay Shijin. Mukhang ganito lang pala ang tapang. Ni Lin Jiacheng. Lin Warner. Kapag bumagsak na ang tatay mong sandalan mo, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Ang mga bata talaga nakakabuwisit. Kakabalik lang nagkakagulo na. Pero ang anak ko walang may karapatang bulihin.
Mukhang walang sugat. Hindi naman pala ganun ka walang kwenta. Walang sugat. Boss Feng, tingnan niyo po. Ayos lang naman si Shijin. Sabihin mo, anong nangyari? Ay, pagkakamali lang po, Boss Feng. Nagkaroon lang ng kunting away ang dalawang bata. Maliit na alitan lang. Principal, bakit niyo po sinasabing pagkakamali lang? Si Shijin po ang nanguna. Pwede po akong patunayan ng mga kaklase ko. Warner, tumigil ka na. Lumabas ka na. Tatay, bakit? Sa atin naman po ang principal. Lumabas ka. Boss Feng, esensya na po. Hindi nakilala ng anak ko ang pagkatao mo. Nagalit sa tao mo. Pakiusap, lahat ng kasalanan. Ako na ang bahala para kay Warner. Sana maintindihan mo ang nararamdaman ko bilang isang ama. Pareho kaming may anak na babae. Paano mo ako itrato sa mga nakaraang taon? Xiaojin, ang iyong katayuan ngayon, hindi bagay ang mga damit na masyadong formal. Ang mga damit na hindi na ginagamit ni Warner, suotin mo na lang. Tatay, pakinggan ninyo po ako. Talagang hindi ko po ginawa iyon. Shijin, huwag kang magdagdag ng problema. Ikaw at si Warner, magkaiba talaga kayo. Siya ang aking tunay na anak, dugo ang nag-ugnay sa amin. Paano mo siya maihahambing? Dugo nga ang nag-ugnay. Boss Feng, huwag po kayong magalit. Hindi ko sinasadya na makipagtalo sa mga tauhan ninyo. Nangangalaga lang po ako sa aking anak, naiintindihan ninyo po. Nangangalaga sa anak. Pero alam mo ba, Shijin, ay anak ko ni Feng Xinyu. Ano? Impossible. Paano siya maging anak mo? Ngayon ko lang nalaman na ang ugali ng pamilya Lin ay mapang-api, mapanira at nang-aabuso ng kapangyarihan. Boss Feng, maawa po kayo, patawarin ninyo ako. Hindi pwede. Kilalang-kilala si Feng Xinyu sa daan. Isang kilabot na kumakain sa parehong puti at itim. Hindi niya ako palalampasin ngayon. Gusto mong humingi siya ng tawad para sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Sa loob ng 5 segundo, patawarin ka ng anak ko, kung hindi. Wawakasan ang angka ng Lin. 5. 4. Xiaojin, paano kita mapapatawad? 3. Xiaojin. Isipin mo na lang ang 10 taon kong pag-aalaga sa iyo. Patawarin mo ako. Nakikiusap ako, anak. Tama na. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Umuwi na tayo. CJ. Pahintulutan kita ngayon, Boss Lin. Alamin mo ang iyong lugar, huwag mo nang buluhin ang mga tao ko. Tatay, anong nangyari? Tatay, anong ginawa nila sa iyo? Shijin, huminto ka. Tama na. Hindi ka pa ba nagsasawa? Sasabihin ko sa iyo, mula ngayon, lumayo ka kay Shijin. Huwag mo na siyang guluhin. Tatay, bakit? Siya ang may kasalanan, nagdugo ka pa. Ayos lang ako, Warner. Alam kong nasaktan ka ngayon dahil kay Shijin. Huwag kang mag-alala, sa susunod na mga araw, maghahanda ako ng isang magarbong pagtitipon para sa pagkilala sa anak, sa oras na yon. Gusto kong malaman ng lahat. Ikaw ang tunay na prinsesa ng aming pamilyang Lin. Shijin, sa pagtitipong ito para sa pagkilala sa anak, tiyak na gagawin kong lubos na magsawa sa iyo ang mga magulang, upang hindi ka na makabalik kailanman sa pamilyang Lin. Para. Umupo ng maayos. Kaya ba, ayaw niya sa akin dahil sa ginulo ko siya kanina.
Kahit na makasama ako sa iisang espasyo, ayaw na niya. Icepack, bakit bigla na lang siya nagpakita ng malasakit sa akin? Noong 10 taong gulang ang binibini, para sa isang manika, pinalayas siya sa bahay ni Lin Jiacheng. Nabasa siya ng husto sa malakas na ulan, at nagkaroon ng mataas na lagnat sa loob ng 3 araw at gabi. Noong 14 na taong gulang, dahil walang baon, araw-araw ay hindi siya busog at hindi mainit ang suot. Binubuli din siya ni Lin Wenner sa paaralan. Noong 18 taong gulang, dahil pinagbintangan siya ni Lin Wenner, diretso siyang ipinakulong ni Lin Jiacheng. Sa hinaharap, kapag may dinanas kang pang-aapi, tumawag ka sa akin. Sa hinaharap, may ama ka na rin. CJ, Matagal-tagal na rin akong hindi nakita kay Fenye, na may ganitong lambing na pagkatao. Talaga nga naman. Ang lalaki ay alipin ng kanyang anak na babae. Gauto, magmaneho pabalik ng pamilyang Feng. Sage, Umupo ka. Jenner, ano ang nangyari sa'yo? Nakulong na nga, nagpapakamalinis pa, mga kaibigan. Ngayon, ipaalam natin sa kanya kung ano ang tuntunin. huwag ninyo akong saktan, Jenner. Ano ang nangyari sa iyo? Hindi naman ito lagnat, baka naman pagkahilo sa dugo. Doktor, ano ba talaga ang nangyari sa anak ko? Feng Zong, batay sa karanasan, ito ay isang reaksyon sa stress pagkatapos makakita ng dugo. Hinuhulaan kong ang binibini noon. Tiyak na nakaranas na malaking trauma sa isipan. Kaya nang makita ang mga eksena ng karahasan at dugo, may tiyak na pagtutol sa isipan na nagdulot ng hindi makontrol na biglaang pagkahilo. Noong 18 taong gulang, dahil pinagbintangan siya ni Lin Wenner, diretso siyang ipinakulong ni Lin Jiacheng. Paano malulunasan ang mga sintomas na ito? Walang problema sa halaga ng pera. Sa paggamot ng ganitong hadlang sa isipan, ang pera ay hindi ang susi. Ang pinakamahalaga ay, ang pasyente ay dapat mamuhay sa isang normal na pamilya at makaramdam ng pagmamahal. Pagkatapos, natural na siyang gagaling. Gauto, hanapin mo ang pinakamay otoridad na eksperto sa psikolohiya sa Jiangcheng. Magpalabas sila ng isang otoridad na handbook sa pagpapalaki ng anak na babae. Halos nakalimutan ko, kahapon pa ako tumira sa pamilya Feng. Hindi na ako babalik sa bilangguan, kayo ba ay? Magandang umaga, binigyan kami ng utos ni Fengi. Naalagaan ka. Mangyaring maligo at magpalit ng damit ang binibini. Bilang isang baguhan na ama, una, paano palakihin ang anak na babae? Paano dapat palakihin ng may kayamanan ng anak na babae? Paano palakihin ng may kayamanan ng anak na babae? Heto, dahil ikaw ang aking tunay na anak na babae. Hindi kita pababayaan, gamitin mo ang card ng walang limitasyon. Pagpapalaki ng anak na babae. Pangalawa, dapat maramdaman ng anak na babae ang 100% na pagmamahal. Sa loob ng 5 segundo, patawarin ka ng aking anak na babae, kung hindi. Malalagay sa panganib ang pamilya Lin. Pangatlo, dapat ilayo ang anak na babae sa mga lalaking may dilaw na buhok. Lahat pala ito ay mga paborito kong pagkain. Siniyasat niya ang aking mga gusto at espesyal na inihanda ito para sa akin. Sa ganitong paraan, medyo kahawig niya ako noong bata pa ako. Talagang ang aking panlasa, angkop na angkop para sa aking anak na babae. Umupo ka at kumain. Dati sa pamilya Lin, walang sinuman. Ang naaalala ang aking mga gusto, lalo na ang maghanda ng pagkain para sa akin. Si Feng Xingyu, talagang mabuti siya sa akin. Masarap, tikman mo rin. Ano, unang beses mong kainin ang kinain ng iyong anak, hindi mo mahawakan ng maayos ang chopsticks. Pamilya ay magawa ng isang pagtipon para sa paglalasa ng anak upang ipahayag ang pagbabalik ng tunay na anak na babae. Kung ninakaw o hindi, buksan lang ang bag at malalaman. Talagang hindi karapat-dapat, mga gawaing pagnanakaw. Hindi ka ba sanay? Wala ako nito. Ikaw na isang peke, nag-asam pa ng mga bagay ng aking anak na babae. Ang pamilya Lin ay walang anak na babae na tulad mo. Ano ang nangyari? Tatay, maghanda ka ng isang damit para sa akin, gusto ko.
dumalo sa pagtitipon ng pagkilala sa pamilya Lin. CJ, Tiyak na bibigyan ko sina Lin Waner at ang kanyang ama ng isang pagtitipong pagkilala na hindi nila malilimutan. sa bulwagang pagtitipon ng Huang Cheng, maglagay ng ilang tao para bantayan ang binibini. Opo, Lalo na, ilayo ang binibini sa mga lalaking may dilaw na buhok. Lin Xiao, dati, hindi mo gusto ang mga maingay na lugar na ito. Ngayon, bakit ka dadalo? Sa simpleng pagtitipong pagkilala ng pamilya Lin, ano ba ang alam mo? Ngayon ay dumating ako para makita ang aking nobya. Anong itsura? Gets mo ba? Waner, magsisimula na ang seremonya. Handa ka na ba? Bakit nandito yung malas na yun? Ma, huwag naman ganyan. Ilang taon na rin siyang naging anak ninyo. Siyempre naman, dapat lang na dumalo siya sa handaan. Siguro nagkakamali lang nung huli. Sigurado ako, nagsisi na siya. Kausapin ko siya para sa'yo. Shijin, ginawa niya akong katatawanan sa harap ng buong eskwelahan. Ngayon, gagawin ko sa'yo sa harap ng lahat. Mawalan ka ng dangal. Noong nakaraan, sa pagkilalang handaan, pinagbintangan ni Lin Waner ako na hindi ako makapagtanggol. Sa buhay na ito, gagawin ko sa kanya. Magdala ng sarili niyang kapahamakan. Shijin, Kanina lang, bakit malalim na ang pagyuko? Ete, hindi ko inasahan na dadalo ka sa pagkilalang handaan ko. Kasi, simula ngayon, sa paningin ng lahat, ako na lang ang tunay na anak ng pamilyang Lin. Siyempre, dapat akong pumunta. Lin Waner, gusto mo bang maging sentro ng atensyon? Siyempre, tutulungan kitang magkatotoo yan. Nadikit ako sa isang maruming bagay, kailangan kong pumunta sa sisi. Maglinis. Shijin, kasalanan mo to. Nahuli na ang biktima. Lin Waner, ngayon. Papaniwalain kitang ikaw mismo ang magtutulak sa'yo sa impyerno. Ang pamilyang Lin, may tunay na anak na mapanlin lang. At peking anak na paang bulaklak, nakakatuwa. Bulaklak daw. Nga, nakakatuwa. Ano iyon? Nakita ko sa pagsusuri, may mangyayaring masama sa'yo. Gusto mong malaman? Ganon ba? Hulaan ko, baka may magbintang sa'yo. Naninakaw mo ang kwintas na nagkakahalaga ng milyon. Yechen, Ye Xiao, pwede kang manood. Pero tandaan mo, akin ka. Kilala mo ako? Anong bulaklak, mukhang maitim na lotus, at napakamandaragit pa. Ma, may masama. Yung binigay mo sa King. Yamanting kwintas na nakakahalaga ng 50 milyon, nawawala. Ano? Parehong pamamaraan noong nakaraang buhay. Wala talagang pagbabago. Ang tanga, nakakatawa. Waner, huwag kang magpanik. Isip-isipin mo. Baka nakalimutan mo lang kung saan mo inilagay. Suot ko palagi ang kwintas, hindi ko yan inaalis. Naalala ko, kanina. Noong kinakausap ko si ate, muntik na akong madapa. At pagkatapos, nawala na yung kwintas. Ang gusto mong sabihin, ako ang nagnakaw ng kwintas mo. Kumusta ang investigasyon? Ang taas ng level ng Black Lotus. Kawawa naman ang totoong prinsesa ng pamilyang Lin. Ete, alam kong galit ka sa akin dahil lang umuwi ako. Kaya ka pinalayas. Pero yung kwintas na yon, unang regalo sa akin ni mama. Kahit ano ang gusto mo, pwede. Basta ibalik mo lang yung kwintas. Siguradong sigurado ka na ako ang kumuha. Paano kung may ibang nagnais? At ninakaw yung kwintas mo? Ete, huwag ka nang magdahilan. Kung ninakaw mo, tignan na lang natin ang bag mo. Hindi ko inakala, si Shijin, na pinalaya sa pamilyang Lin, ay nagnanakaw na pala. Talagang walang utang na loob. Ilang taon siyang inalagaan ng pamilyang Lin. Tapos ninakawan pa niya. Shijin, ilang taon ka naming inalagaan. Ngayong ibabalik namin ang aming anak, ang dami mong hinahadlang. At ninakaw mo pa ang regalo ko sa kanya. Nakaka-disappoint ka. Nga, ilang araw ka lang nawala. Natutong magnakaw ka na. Talagang kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ano ang ina, siya ang anak. Ikaw, pareho lang kayo ng tatay mo, na isang gangster. Sabi ko na, hindi ko kinuha ang kwintas niya. Nagdadahilan ka pa? Magpakita ka ng ebidensya.
May testigo si Wenner. Ikaw, magpakita ka ng ebidensya na hindi mo kinuha ang kwintas. Siyempre, may ebidensya ako. Kahapon, nag-alala ako sa kapatid ko. Baka may mangyari sa handaan. Pinauna ko ang waiter na maglagay ng tifis dito sa handaan. Ano? Ako, hindi ko alam. Bakit ka nagulat, kapatid? Baka natatakot ka na may nakunan ang tifis na makakasama sa iyo. Ano ang ikagugulat ko? Pero, kung alam mong may CCTV, bakit hindi mo agad sinabi? Sayang ang oras nating lahat dito. Mukhang hindi kailangan ang pag-alala ko. Parang alam na alam na maliit na dark lotus na ito. Naisasangkot siya, kaya humanda siya. At hinintay lang na mahulog ang iba. Year Xiao, bagamat nabigo ang pagliligtas mo sa dilag, sa tingin ko, ikaw at siya ay mas bagay. Shijin, pamilya pa rin tayo. Kung may kakalat ito, masisira ang pangalan ng pamilyang Lin, kalimutan na natin ito. Xiaojin, ngayon ang handaan para kay Wanner. Huwag ka nang mag-eksena rito. Para sa dignidad ng Lin. Isaalang-alang mo ang dignidad ng Lin. Anong kinalaman ng dignidad ng Lin sa akin? Si Lin Wanner ang walang dahilang nag-akusa sa akin. Biktima ako, may karapatan akong ipagtanggol ang sarili. Muntik na tayong maloko ni Lin Wenner. Siya pala ang nagsira ng pangalan ni Shijin. Sabi ko na, mabait naman si Shijin. Paano siya magnanakaw? Napakasama talaga ng ugali ni Lin Wanner. May sasabihin ka pa ba, kapatid? Hindi ganoon. Si Shijin ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Putangina mo. Lin Wanner, kung mag-iingay ka pa sa harap ko, gagapangan kita. Kahit ang waiter ay hindi alam na may CCTV sa function room. Paano mo nalaman at ang bilis mo pang nakakuha ng footage? Mukhang fake yung video na yan. Naiinggit ka kay Wanner sa pag-ampon namin sa kanya. Ganda-ganda mo pa naman. Sabihin mo, kailan ikinabit ang CCTV? Ako, hindi ko po alam, Tito. Bakit naman pinahihirapan ang waiter? Tumigil na kayo sa panonood, mas masarap sumali. Tumulong ako sa iyo ngayon, huwag mong kalimutang magpasalamat. Kuya Yetchen, bakit ka nandito? Dumalo ka rin ba sa pag-ampon sa akin? Pasensya na, sa hotel nang nangyari ang problema. Responsibilidad ko ito. Ganito na lang. Dahil milyon-milyon ang halaga, ipatawag na lang natin ang pulis. Ano? Pulis? Anong kinatatakot mo, kapatid? Pagdating ng pulis, malalaman na natin ang katotohanan. Lin Wanner, sa nakaraang buhay, palagi mong inaagaw ang atensyon ni Lin Jiaqing sa akin. Ngayon, hayaan mong maranasan mo kung paano mawalan ng pagmamahal ng ama. Kung darating ang pulis, malalantad ang pag-akusa ko kay Shijin. Hindi pwede. Huwag tatawag ng pulis. Fenje, malaki at maliit na kapatid na babae. Lahat sa panig na ito. Lumabas ka na lang sa tamang oras. Magkakamag-anak tayo. Huwag na tayong tumawag ng pulis. Hindi maliit ang milyon-milyon. Huwag na tayong magreklamo. Nahanap na ang kwintas na ito. Sa tingin ko, hayaan na natin ito. Gee, huwag na kayong mag-abala. Ang hotel ni Iyer, hindi ko alam na ang inyong pamilya Lin ay may kapangyarihang magdesisyon para kay Iyer. Tama na. Shijin, alam kong ginawa mo ito. Papatawarin kita. Noong nakaraan, umalis ka sa bahay. Ngayon, gusto mong bumalik sa pamilya Lin gusto mo. Natanggapin kita muli bilang anak ng pamilya Lin, di ba? Lin Jiaqing, sobra na ang iniisip mo. Xiaojin, ikaw ay pinalaki ko ng personal. Paano kita hindi mamahalin? Ikaw at si Wanner ay parehong mahalaga sa akin. Tatay, Ngayon, ang aking dalawang anak ay nagpahiya sa inyo. Si Wanner ay aking tunay na anak na hinana, ng mahigit 10 taon. Si Shijin naman, ay aking ampon sa loob ng mahigit 10 taon. Ngunit, matagal ko na siyang itinuring na tunay na anak. hindi ako sang-ayon. Inihahayag ko, na simula ngayon, ang pamilya Lin ay may 2 anak. Silang dalawa ay mga prinsesa ng pamilya Lin. Hindi ako sang-ayon. Ako lang ang anak ni tatay. Siya ay isang babaeng maganda. Bakit siya ikukumpara sa akin? Wenner, Wala akong pakialam. Ako lang ang dalaga sa pamilya Lin. Hindi ko siya kikilalaning bakit ka ganyan? Walang pag-isip. Pinagkagastusan pa kita ng guro sa asal. Naituro ba? Sa iyo ang lahat ng iyon? Sa hinahara, matuto ka sa iyong ete. Baguhin mo ang masamang ugali mo. Lin, masyado ka bang mahilig magdrama?
Hindi ko kailanman sinabing babalik ako sa pamilya Lin. At, nakita ko na ang aking tunay na ama. Wala akong interes na maging ampon mo. Shijin. Igilan mo na. Alam kong noong umalis ka sa pamilya Lin. Galit ka noon. Tingnan mo, ilang araw kang nagpalaboy. Ano na ang nangyari sa iyo? Nagnakaw at nagsinungaling. Dapat hindi kita pinayagang umalis sa bahay na ito. Bahay. Ang pamilya Lin ay hindi bahay para sa akin. Ito ay impyerno na pumatay sa akin. Shijin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka babalik sa bahay na ito, hindi ka na. Magkakaroon ng pagkakataong bumalik sa pamilya Lin para mamuhay na mangya. Narinig mo ba? Hindi mo kailangang mag-alala kung magiging mayaman ang anak ko. Ginagawa mo lang ang sarili mong problema, Yilin. Bakit siya nandito? Hindi mo kailangang mag-alala kung magiging mayaman ang anak ko. Ginagawa mo lang ang sarili mong problema, Yilin. Si Feng Yi, yun ba ang demonyong kumakain ng parehong puti at itim sa Jiangcheng? Siya nga, sa buong Jiangcheng, bukod sa kanya. Sino pa ang may lakas ng loob na tawagin ang sarili na Feng Yi? Saan na pumunta si Feng Xinyu? Doon ay umaagos ang dugo. Ang demonyong ito pala ay ang tunay na ama ni Little Black Lotus. Bakit hindi mo ako hinanap para ayusin ito? Alam ko, hindi mo hahayaang maapi ako. Bakit nandito ka na naman, matandang lalaki? Tumahimik ka. Ji Feng, hindi ko alam na darating kayo. Pasensya na sa hindi pagtangga. Feng Yi. Kaya, ang Feng Yi na naghahari sa lahat, ay ang tunay na ama ni Shijin? Narinig kong magulo ang handaan ng pagkilala ng pamilya Lin. Hindi naman. 2 bata lang. Nagkaroon ng konting away. Ayos na, naayos ko na. Ganoon ba? Bakit parang hindi siya sangayon sa tingin ko? Hindi, malaking pagkakamali lang iyon. Yilin, ang mga salitang iyan. Sa pulis mo na lang sabihin. Ano? Nanay, ayoko pumunta sa presinto. Tatay, nanay, tulungan ninyo ako. Tumigil ka nga. Hindi ka ba nahihiya? Kung magpapatuloy ka, wala na akong anak na babae. Tatay, bakit ganyan ka? Dalhin niyo siya. Opo, Nanay. Warner. Sana magtulungan tayo sa hinaharap. Huwag kang umiyak, anak. Tatay at nanay, hindi ka agad nakapagpiyansa sa iyo. Ang hirap na dinanas mo ngayon, anak, ipagwawagi ko yan. tumahimik ka. Alam mo ba kung sino si Feng Xinyu? Gusto mo pangguluhin si Shijin? Para bang gusto mong wasakin ang pamilya natin? Warner, ano? Kaya ba dapat naapihin lang ni Shijin? Warner ang tunay mong anak, Tay. Si Shijin ay, ampon lang ng pamilya nating Lin. Paano bigla-bigla? Naging, tunay na anak ni Feng Xinyu. Tumahimik ka rin, maging maayos ka lang. Bilang dalagita ng pamilya natin, huwag kang magdulot ng gulo. Tingnan mo sarili mo, ang dami mong bisyo. Di mo pa binabago, wala kang kahambing ng isang dalagita ng mga Lin. Tingnan mo si Shijin. Noong nasa poder pa natin, mas mabuti siya ng libo-libo sa'yo. Lagi na lang si Shijin. Eh ako naman ang tunay mong anak, Warner. Uwi na kami, ma, Tay, mauuna na kayo. May nakalimutan ako sa eskwela, kukunin ko lang. Isasakay ka namin, wag na, tama si Tay. Pag-iisipan ko ng mabuti. Ayun, yan ang dalagita ng mga Lin. Sa mga susunod, tularan mo si Shijin. Shijin, dahil sa'yo, napahiya ko. Sa handaan, hindi kita papatawarin. Hubiao, sabi mo mahal mo ako. Ngayong inaapi ako, wala kang gagawin? Tay, bakit bigla kang natigil? Dahil ba sa pang-aapi sa kinang mga Lin at di mo alam kaya galit? Kaya ko naman tong ayusin. Sino yung lalaking yon? Siye, sana'y magtulungan tayo. Tay, siya ang magiging pinuno ng pamilyang Nye. Parang hindi maganda yung sinabi mo. Bahala ka. Tay, aakyat na muna ako't magpapahinga. Dalagita. Feng, ang pamilyang Lin, paulit-ulit, na ginugulo ang dalagita. Gusto mo bang? Ayusin na natin. Wag. Hindi mo ba nakikilang masaya naman si Xiaojin? Pag nagkaanak ka ng babae, maintindihan mo.
Anong ginagawa mo, kakatok? Hindi ba talagang sumunod ka sa bahay nila? Isang bises mo lang nakita, nagkagusto ka na agad, at sinundan mo pa sa bahay, talaga namang ikaw, ano ba alam mo? Kilalang kilala ang tatay niyang yan, pag nalaman niya. Na nagkandabaon ka sa bintana ng anak niya, patay ka. Anong ginagawa mo rito? Akyat sa bintana. Tuko ka ba? Bukas ng gabi, alas 8, Starry SKY Hotel. Huwag kang lumiban. Umakyat ka pa rito para lang dito. Ako matutulog na ako. Hintayin mo ako, huwag kang aalis. Alright. Huwag niyo siyang apihin. Huwag kang makialam. Naku po. Salamat, ate. Hello, ang tinatawagan niyong numero ay naka-off. Hindi sumasagot sa tawag. Baka may nangyari sa kanya? Hanapin niyo agad kung nasaan si Shijin. Sabihin agad kay Feng Xinyu. Nasa panganib ang anak niya. Kalagan niyo siya. Ikaw si Shijin, no? Isa ka sa 4 na malalaking pamilya sa Jiangxi. Ikaw si Hu Biao, ang nag-iisang anak ng pamilya Q. Naalala mo pa ako, Apo? Muntik ko nang makalimutan, noong nakaraang buhay ako'y inapi. Ikaw at si Lin Wan-er ang may gawa noon. Kung ikaw mismo ang nagpakita, huwag kang magalit kung gagantihan kita. Ang ganda mo. Kung gusto mong samahan ako ngayong gabi, baka pagbigyan kita. Subukan mo lang akong galawin. Ang tapang mo ay. Ngayon, ipaghihiganti ko si Wan-er sa'yo. Sugurin niyo. Hay! Aray. Isang babae lang yan, anong kinakatakot niyo? Sag! Mga walang kwenta. Halika. Kung may bayag ka, lumaban ka. Huwag kang duwag. Huwag kang magmalaki. Tropa, sugurin niyo. Marami sila, mahirap talaga. Sa pamilya Feng, alam na siguro nila na nawala ako. Kailangan kong patagalin hanggang dumating si Feng Xinyu. Takot ka na? Huliin niyo siya. Paglalaruan niyo siya. Biao, tutupad ka sa pangako mo. Gusto niyo bang mamatay? Aray! Ang ganda-ganda mo, hinampas mo ako? Mamatay ka, tigil. Okay ka lang? Ichen, bakit nandito ka? Sino ang sumipa sa akin? Gusto mo bang mamatay? Arg! Yichen, bakit ka nandito? Mas mabuti pang huwag kang makialam, kung hindi.
Kasama ka sa paghihirap mo. Sino ka ba? Ang tatay mo ay sumusunod sa akin. Tingnan mo ang mukha ko. TSK. Sasabihin ko sa'yo, ayusin kita ngayon. Aray. Yechen, nasugatan ka. Ayos lang, ipagtatanggol kita. Ayos ka lang ba? Ikaw ang nambubuli sa anak ko. Ano ba? Tatay ko ang pinuno ng pamilya Hu. Subukan mong galawin ako. Hindi ka pababayaan ni Papa. Ang pamilya Hu, wala yan sa akin. Ag, Nasugatan ka ba? Delikado to, bakit hindi mo sinabi? Akala ko kaya ko. Pero nandito ka naman pala. Gaoto, ayusin mo to. opo. Pag-uusapan natin to sa bahay. Anong nangyari sa batang to? Ipinagtanggol niya ako. Nasugatan ng kaunti. Dalhin na kita magpagamot. Gasgas lang to, wala yan. Mas malala ang kay Yechen. Feng, ingat. Nasugatan ka, pa. Pataksil. Walang hiya. Gaoto, dalhin mo sila sa ospital, bilis. Opo. Alis na tayo. Wala naman malala, pero kailangan magstay sa ospital para maobserbahan. Sino sa inyo ang sasama sa akin para sa mga papeles? Sasama ako. Bakit mo ako tinitingin ng ganyan? Kumusta na ang sugat mo? Halika, tingnan ko. Ayos lang, maliit lang to. Pero masakit pa rin pag nasugatan. Noong binubugbog nila ako, walang nagtatanggol sa akin. Anak kita, hindi ka na nila pahihirapan. Masarap tong cherry, gusto mo tikman? Yan, masarap. Ahem. Shijin, Nasugatan ako dahil sa'yo. di pwedeng si Papa mo lang ang inaalagaan mo. Gusto ko rin ng cherry. Sino ka ba? Di mo kami mapapantayan. Magkadugo kami ni Xiaojin. Ano ka ba? Tama na, wag na kayong mag-away. Kahapon, salamat pa rin. Kung hindi ka dumating, baka hindi ko naabutan ang pagdating ng tatay ko. Pero, kahapon, ang bilis mong dumating. Parang, may tagabantay ka sa tabi ko? Ahem, di ba para sa kaligtasan ng aking nobya? Ang nangyari kagabi, paano mo lulutasin? Isang hiling lang ang meron ako. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa panganib. Ako ang tatay mo. Hindi kita matitiis na masaktan. Alam ko, yung Lin Wan Er na yun. Gusto niya akong patayin ng walang pili. Nasaktan ka pa niya. Hindi ko siya palalampasin. Matagal ko nang inilagay ang maliit na kamera. Lahat ng sinabi ni Hubiao. Na-record ko lahat. Talagang anak ko. Lin Wan yang demonyita ka. Walang pagbabago. Yung aral na binigay ng pamilyang Feng. Hindi pa ba sapat? Nangahas ka pang maghanap. Pasaktan si Shijin. Kung ayaw mo nang mabuhay, huwag mong isama ang pamilyang Lin sa kapahamakan mo. Aray. Bakit mo sinasaktan si Waner? Kung hindi dahil sayang si Jin na yun, na nagpahiya kay Waner sa handaan. Mag-iisip ba si Waner na maghiganti? Anong panahon na, pinagtatanggol mo pa siya? Sabi ko sa'yo, si Feng Xinyu, nasa ospital na. Yung batang Hu, mas malala, nasa ICU. Sino sa dalawang pamilyang yan? Ang kaya nating kalabanin? Iyak ka ng iyak. Pumunta ka agad sa ospital at humingi ng tawad sa pamilyang Feng at Hu. Kung hindi ka patawarin ng pamilyang Feng, lumayas ka sa pamilyang Lin. Ipuputol ko ang relasyon natin. Ayoko kay Shijin. Humingi ng tawad. Isang pek lang siya. Paano siya karapat-dapat na magpakumbaba ko? Ako ang tunay na anak ng pamilyang Lin. Si Shijin ang dapat lumuhod sa harap ko at humingi ng tawad. Shijin, huminto ka.
Lynn Warner. Ang pamilyang Lin ang nagpadala sa'yo para humingi ng tawad, di ba? Ikaw. Ito ang ibinibigay ko sa'yo. Ako ang tunay na anak ng pamilyang Lin. Paano ako makikipag-areglo sa isang peking tulad mo? Shijin, huwag kang masyadong magyabang. Kahit nabigo ako ngayon, marami pa akong paraan para ipahamak ka. Binibining Lin, unahin mo ang sarili mo. Ngayon, mahirap na ang pamilyang Lin sa sarili nilang problema. Si Lin Jiacheng, napakatalino niyang tao. Nagdala ka ng malaking problema sa kanya. Paano kanya basta-basta palalampasin? Ikaw. Kuti. Yechen. Bakit ka rin nasa ospital? Nasaktan ka ba? Bakit nandito siya? Talagang hindi nawawala. Hoy Yechen, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin, papahanap ko kay Papa ng pinakamagaling na medical team para sa iyo. Hindi kailangan, bitawan mo. Yechen, nakita mo na sa recognition banquet. Ako ang tunay na anak ng Lin family. Kung magiging boyfriend kita, mas marami kang makukuha. Ano sa tingin mo? Ang mga taga Lin family, ang daming drama. Esensya na Miss Lin. Si Shijin lang ang gusto ko. Humanap ka na lang ng iba, Miss Lin. Yechen, huwag mong kalimutan. Ang may kasunduan sa iyo ay ang anak ng Lin family. Hindi si Shijin. Kahit gusto mo siya, di ba? Maari mong suwayin ang kagustuhan ni Tito Ye at kanselahin ang kasunduan. Ma. Ano ba anak, ma? Hanapan mo ako ng pulubi, Wenner. Ano gagawin sa pulubi? Sisiraan ko ang puri ni Shijin. Tapos dadalhin mo ang mga tao para mahuli sila sa akto. Magiging katatawanan ng buong lungsod si Shijin. Baka iwanan din siya ni na Feng Xinyu at Yechen. Sige, hahanap na lang ako. Shijin, mawawalan ng puri bago ang kasal. Kapag nakita ng lahat ang itsura mo, tingnan natin kung pakakasalan ka pa ni Yechen. Inumin mo ito pagpasok ni Shijin. Hulihin mo siya, hindi ka magkukulang sa pera pagkatapos. Shijin, paulit-ulit ka. Nagpapahiya sa akin sa harap ng lahat, ngayon sisirain na talaga kita. Hoy, sino yon? Aray, bitawan mo, mali ang hinuhuli mo. Munting ganda, halika sa piling ko. Hahaha. Lin Warner. Sa nakaraang buhay, sinira mo ang puri ko bago ang kasal. Ngayon, ikaw na ang mag-enjoy. Presidente Zhang. Maligayang pakikipagtulungan. Hala-hala. Ano ba ang ingay? Tumahimik ka. Mahal, kanina pumunta ako sa hotel para kumpirmahin ang engagement party bukas. Nakita ko si Shijin at isang lalaki. Nagsisiksikan papasok ng hotel. Tumawag ako sa kanya pero walang sumasagot. Nag-alala ako baka may nangyari kay Shijin. Tara, tingnan natin. Shijin, buksan mo. Buksan mo. Ay, hindi ba tito ang babaeng Feng na ikakasal bukas? Ang Wild pala sa personal. Mahal, ako, hindi ko rin alam na si Shijin ay gagawa ng ganitong bagay. Gago. Buksan mo. Buksan mo. Ito ang babaeng Feng na to. Iba ang mukha, iba ang likod. Ang kalat ng buhay. Siya ay nakatuon sa Master Yi bukas. Ngayon nandito naglalandian. Buksan ang pinto. Ah, si Boss Lin, kukunin ko na po ang key card. Buksan. Sino ang may lakas ng loob na maggulo sa hotel ko? Talagang paumanhin ako dahil mas mababa kaysa saye. Bukas, engagement party niyo ni Shijin. Hindi ko inakala na gagawa siya ng ganitong kahalay na bagay. Huwag kang mag-alala, ang pamilya Lin ay magbibigay ng paliwanag. Naniniwala ako na hindi ganoon si Jiner. Baka may nagtangka lang sa kanya. May maliit bagaman ako ang ina ni Shijin. Alam ko ang ugali niya ng husto. Ngayong gumawa siya ng ganitong masamang bagay, bilang ina, wala na akong mukha para ipagtanggol pa siya. Sa sinabi ni MRS Lin, paangsigurado na kayong tao sa loob ay si Shijin. Ang kwartong ito ay personal kong inihanda para kay Jiner. Siguradong tama ito. Inay, ano pong sinasabi nyo? Sigurado, Paano ka nakalabas sa kwartong iyon? kasi nasira ang code lock ng kwarto ko, hindi mabuksan.
Kaya kumuha ako ng bagong kwarto para matulog. Bakit? May nangyari ba? Wala naman. Halika dito sa tabi ko. Nabigo ang plano. Hindi natin alam kung sino yung nasa loob. Narito na ang kekar. Buksan ang pinto. Huwag. CJ, Huwag kayong papasok. Lumabas kayo. Mahal, ano ba talaga ang nangyari? Wala akong ginawa. Umalis ka diyan. Ang katawan ng dalagang mayaman ay talagang malambot. Parang tukwa ang lambot. Kahiya-hiyang bagay. Umalis ka. Walang hiya ka. nako, Lin Wan-er, ano nang nangyari sa iyo? Bakit ka naging kasama ng isang pulubi? Lin Wan-er, ikaw ang sumira ng puri ko. Ang ugali ni Miss Lin, talagang nakakamangha. Hindi ako, si Shijin. Siya ang nagbigay sa akin ng gamot. Si Shijin ay nagpapahinga lang sa katabing kwarto. Paano niya ibinigay ang gamot sa iyo? Hindi dapat ganito. Dapat si Shijin ang nahuli. Tama na. Tatay, Huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong ganyang anak na babae. tatay, huwag tatay. Lin Wan-er, sa buhay na ito, ang iyong mabuting pangalan ay tuluyan ng nasira. Kahit ang tatay na pinakamahalaga sa iyo ay lalayo ng tuluyan. Ina, ano nang nangyari sa inyo? Impossible, impossible. Paano nagkaganon si Wan-er? Ina, huwag ninyong kalimutan. Ito ay plano ninyo at ni Lin Wan-er. Ako ay sumunod lang sa agos. Umalis na tayo, ang mga kayahiyang bagay ng pamilya Lin. Hayaan natin silang mag-ayos. Nanay, talaga bang iwan ako ni tatay? Galit na galit siya kanina. Sinabing puputulin niya ang relasyon namin. Kakakita ko lang sa inyo. Ayaw kong mawala kayo. Galit lang talaga ang tatay mo kanina. Puro galit ang sinabi. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ikaw pa rin ang magiging mabuting anak namin ng tatay mo. Kasalanan ko. Kung nauna lang ako, siguradong nailigtas kita. Huwag kang magsisisi. Kasalanan ni Shijin. Siya ang dahilan. Siya ang nagpahiya sa akin sa tatay. Walang paghihiya. Anak ka niya. Hindi siya ganoon kalupit. Ayusin kita ni nanay. Sa engagement party bukas, huwag mo nang ipahiya ang tatay mo. Salamat, nanay. Shijin, hintayin mo. Akala ko ba, napakayaman pala ng pamilya eh. Mas marangya kaysa sa pagkilalang handaan ng pamilya Lin. Ang daming alahas at hiyas sa mesa. Shijin, hindi lang ako napahiya. Inago mo ang yaman at buhay ko sa loob ng ilang taon. Ngayon, gusto mo pang agawin ang nobyo ko. Ako ang tunay na anak na babae ng pamilya Lin. Ang kasunduan sa kasal ay dapat na akin. Winner, magsisimula na ang kasunduan sa kasal. Bumaba ka na. Ma, si Shijin ngayon ay hindi na. Anak ng pamilya Lin ang kasunduan sa kasal na ito. Si Yi ay nanghihingi na si Shijin ang naroon. Bago'y tuloy ang kasunduan. Kung hindi, mawawalang bisa ito. Pero huwag kang mag-alala. Si Lolo ay nice din na maging. Manugang ka ng pamilya eh. Ang kasunduan sa kasal na ito ay para lamang mapatahan si Yi. Shijin, anong basura ang suot mo? Ngayon ang kasunduan mo sa kasal sa pamilya eh. Hindi mo ba ito siniseryoso? Ikaw mismo ang nagsabi na ito ang kasunduan ko sa kasal. Ang suot ko ba? Kailangan pa ng pahintulot mo. Tumahimik ka. Ang pagiging kasintahan ng pamilya Yi ay napakalaking biyaya na. Hindi ka lang nagpapasalamat sa kabaitan ni Wenner. Na hindi ka kinu-question, nagwawala ka pa rito. Gusto mo bang sirain ito? Ma, huwag kang magalit. Baka hindi pinapansin si ate sa pamilya Feng, kaya wala siyang angkop na damit para sa okasyon. Lin Wan-er, mas mabuting bawasan mo. Ang pagmamataas mo baka hindi ako magalit. At hindi ka na naman masampal. Sayang lang. Shijin, ako ang tunay na anak na babae ng pamilya Lin. Ang kasunduan sa kasal na ito ay dapat na akin. Ikaw ang kumuha. Hindi kita pinapansin. Huwag kang magpakapilyo. Alam mo ba kung ano ang itsura mo sa mata ko? Parang tanga. Talagang gusto mong mamatay. Bitawan mo ako. Lin Wan-er, mas mabuting huwag mo akong guluhin. Alam mo ang mga paraan ko.
Shijin, putang ina mo. Anong ginagawa mo? Ang ingay, parang hindi maayos. Shijin, bumaba ka na. Wala pa si Ye. Bakit ka nauna sa entablado? Walang disiplina. Gusto mo akong disiplinahin, Ginoong Lin? Karapat-dapat ka ba? Sa lahat ng narito, ang pinakawalang disiplina ay dapat ang sarili mong anak na babae. Walang kwentang anak. Hindi ako huli, di ba? Tamang-tama ang dating. Ginoong Yi. Mali ba ang nakasulat na pangalan dito? Ako ang tunay na heiress ng pamilyang Lin. Wala na ang ate ko sa pamilyang Lin. Kahit hindi tunay na Lin si Shijin, pakakasalan ko pa rin siya. Ginoong Yi, ang kasunduang ito ay pinagkasunduan ng ating mga lolo. Nang pumanaw ang lolo ko, kayo ba sa pamilyang Yi, ay magtataksil na sa pangako. Tama ang sinabi niya. Jenner, ang kasunduang ito ay ginawa ng iyong lolo. At ni Lolo Lin ang dapat mong pakasalan. Ay ang kanyang tunay na apo. Binibining Shijin, ikaw ay mabuting babae. Dapat mong maintindihan ang dahilan ko. Akala ko malapit na, biglang sumulpot si Lolo Ye. Mukhang kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Binibining Shijin, pasensya sa pagkakamali. Ito ang inyong engagement party. Pagkatapos, babayaran ka ng pamilyang Yi. Tatay, nanay, si Shijin lang ang pakakasalan ko. Hindi pwede. Ako ang dapat mong pakasalan. Ito ba ang turo ng pamilyang Lin sa'yo? Naghahagis-hagis sa harap na matatanda? Walang modo. Hindi po, hindi po. Nagkakamali kayo, Ginoong Ye. Kanina lang, sinaktan si Wenner ni Shijin. Nabigla lang siya kaya ganyan. Huwag kayong mag-alala. Uwi ko siya at pagtuturuan. Ano ang ituturo mo? Wala akong kasalanan. Ayaw niya akong pakasalan. Hindi ba ako pwedeng magalit? Tito Lin, pasensya na po sa kahiyan. Nakita ninyo, si Lin Wenner ay hindi bagay maging ina ng sambahayan ng Ye. At ang gusto ko ay si Shijin lang. Gusto mo ba, dahil sa isang pangako, sirain ang buhay ng iyong anak? Ano ang sinabi mo? Ikaw. Lin Jiacheng, kailangan ko pa bang kumilos? Hindi na, hindi na, hindi na. Suotin na natin ang singsing. Nasuot ko na. Ikaw naman ang magsuot sa akin. CJ, Oras na. Siraan ninyo. Ngayon ko lang ibabangon ang galit ko. mukhang kulang pa ang leksyon sa tangang ito noong nakaraan. Ngayon, dito pa siya naghanap ng gulo. Ginoong Hu, ano po ang ginagawa ninyo? Engagement party po ito ng anak ko at ni Ginoong Yi. Narito ang mga kilalang tao. Huwag naman po kayong mag-away. Ang pagkalat nito ay makakasira sa pangalan ng pamilya Hu. Tama ka. Kaya, hayaan mo na lang ang babaeng ito na magpalipas ng gabi sa mga kasama ko. Magpapalipas siya ng gabi sa mga kasama ko. Pagbigyan ko na ang kahilingan mo, Hu Biao, ano ang masasabi mo? Ang lakas ng loob mo. Oras na. Siraan ninyo. Ngayong araw, ipaghihiganti ko ang lahat ng ito. Mukhang hindi sapat ang aral na ibinigay ko sa tangang ito noong nakaraan. Ngayon, naglakas loob pa siyang magtungo rito at manggulo. Ano ang ginagawa mo, Hu Xiao? Ngayon ang kasunduan ng anak ko at ni Xiao. Narito ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang larangan. Ang ganitong karahasan. Ang pagkalat nito ay makakasira sa pangalan ng pamilya Hu. Tama ka. Kaya, hayaan mo na lang ang babaeng ito na magpalipas ng gabi sa mga kasama ko. Magpapalipas siya ng gabi sa mga kasama. Pagbigyan ko na ang kahilingan mo, Hu Biao, ano ang masasabi mo? Ang lakas ng loob mong galawin ang aking nobya, Ye. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang makialam. Ang pamilya Ye at ang pamilya Hu ay magkapantay. Matatakot sa iyo ang iba. Ngunit ako, si Hu Biao, ay hindi. Subukan mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko itong harapin. Nasa labas ang mga taong ibinigay sa akin ng tatay ko, naghihintay. Kapag binigyan ko ng senyas, lalabas sila at aayusin ang mga ito. Ang tangang ito. Sinira ang magandang araw ko ngayon. Talagang dapat mamatay. Anong sinasabi mo? Nobyo mo ako. Siyempre kailangan kitang protektahan. Shijin, kung magmamakaawa ka ngayon at hihingi ng tawad, maaari kong kausapin si Hu Xiao na palayain ka. Lin Warner, talagang walang pag-asang tanga ka. Ikaw, Hu Biao. Warner, umalis muna kayo nito at ita sa tabi. Baka magkaroon na madugong eksena mamaya, Yechen.
Talagang ipagtatanggol mo siya? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na labanan ako? Sex. Ngayon, gusto kong makita. Hanggang kailan mo mapoprotektahan ang putang ito? Aray. Kung murahin mo siya muli, bubunutin ko ang dila mo at ipapakain sa aso. Yechen, determinado ka talaga. Para sa magandang babaeng ito, nalabanan ang pamilya Hu, hindi nga makapangahas ang tatay mo sa harap ko. Ano ka ba? Hu Xiao, gusto mo pa bang patayin ako ngayon? Sigish, ikaw, magandang babae, huwag kang masyadong magyabang. Huwag mong isipin na dahil may family kang sandigan, hindi na kita gagalawin. Hindi pa ba sapat ang bugbog? Walang kwenta. Hu Biao, baka naman may makikita ka pang. Mas malakas na sandigan kaysa sa pamilya eh. Totoo na lang ang sasabihin ko sa inyo. Sumali na ang pamilya Hu sa kilalang pamilya Feng, makapangyarihan sa legal man o illegal. Sa ilalim ng pangalan ng pamilya Feng, madali lang kitang puksain. Parang langgam lang. Nakipag-ugnayan pala ang pamilya Hu sa pamilya Feng. Mukhang magkakagulo sa kabisera. Baka maghirap ang pamilya Yi ngayon. Ano? Pamilya Feng? Si Hu Biao. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sino ang hindi nakakaalam? Peking anak ka lang ng pamilya Lin. Ano? Gusto mo ba masikatan kay Mer? Sabihin ko sa'yo. Hindi pwede. Impossible. Ano? Pamilya Feng? Si Hu Biao. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sino ang hindi nakakaalam? Peking anak ka lang ng pamilya Lin. Ano? Gusto mo ba masikatan kay Mer? Sabihin ko sa'yo. Hindi pwede. Impossible. Sino kayo? Bakit niyo ako hinuhuli? Humarap ka sa anak ko. Ilang buhay mo ang sasapat para pumatay ako? Ikaw na naman, pakialamera. Anong karapatan mo sa Jiangcheng? Pakakausapin ako ng ganyan? Gusto mo bang mamatay? Pamilya Feng ng Jiangcheng, si Feng Xinyu. Siya si Ginoong Feng. Tingnan mo ang dating. Talagang makapangyarihan sa Jiangcheng. Pamilya Feng ng Jiangcheng, si Feng Xinyu. Ganoong kataas ang estado ni Ginoong Feng. Mahirap makita ng ordinaryong tao. Humaap ka sa kanya? Ayaw mo na bang mabuhay? Linisin ang lugar. Opo. Mga bisita, pumunta muna kayo sa lounge. Mabuti, para hindi kayo masaktan. Kapag nag-away kami, Hu Zhenghai. Bakit ka may anak na ganito katanga? ano ka ba? Ang lakas ng loob mong tawagin ang pangalan ng tatay ko. Iutos mo. Sabihin mo kay Hu Zhenghai, ang gago, na dumating ka agad dito. Opo. Telepono ni Ginoong Feng. Bakit ako tinatawagan? Baka pumayag na si Ginoong Feng. Na pumasok ang pamilya Hu sa Jiangcheng. Hello, Ginoong Feng? Hu Zhenghai, ang galing mo, may anak ang ganyan. Bibigyan kita ng 10 minuto. Pumunta ka agad sa engagement party ng pamilya Ye para humingi ng tawad. Kung hindi ka darating sa loob ng 10 minuto, wawakasan ang pamilya Hu. Ano? Hoy Fengji. Hu Zhenghai, napakaganda talaga ng anak mo. Binibigyan kita ng 10 minuto. Pumunta ka agad sa engagement party ng pamilya Ye para humingi ng tawad. Kung hindi ka makarating sa loob ng 10 minuto, wawakasan ang pamilya Hu. Ano? Nagpapanggap ka pa? Sino ka ba? Kasama ngayon ng tatay ko ang assistant ng sikat na si Feng Xinyu. Nag-usap tungkol sa partnership. Sino ka ba? Dapat ka bang tawagan sila? Kanina lang. Sinira mo mismo ang kinabukasan ng pamilya Hu. Ang ibig mong sabihin, sa isang tawag mo lang, matatapos na ang kinabukasan ng pamilya Hu? Bakit? Hindi ka naniniwala. Ito ang pinakamalaking katatawanan na nakita ko. Huwag mong isipin na tunay kang miyembro ng pamilya Feng. Shijin, ito ba ang sinasabi mong? Kakampi mo bukod sa pamilya Ye? Hindi ka marunong umarte. Hu Biao, sa ganyang talino mo, hindi ka takatakang. Niloloko ka lang ni Lin Wanner. Huwag mong sabihin yan kay Warner. May romantiko pala sa pamilya Hu. Sayang lang. Hindi ka interesado kay Lin Wanner, ganyang kauto-uto. Kung magsasalita ka pa tungkol kay Hu, papatayin kita. Mangahas kang sabihin papatayin mo ang anak ko sa harap ko. Ang kapal ng mukha mo. Sampalin. Tama na. Sinalo ninyo ako? Kapag dumating na ang tatay ko,
Papatayin ko kayong lahat. Walang matitirang bangkay. Ikaw at ikaw, hindi ko kayo palalampasin. Sa susunod na taon, anibersaryo ng kamatayan ninyo. Anak, tumahimik ka. Atay. Nandito ka na. Bilisan mo. Patayin mo silang lahat. Ihagis mo ako. Atay, bakit mo ako sinasaktan? Gago. May mukha ka pang magtanong kung bakit? Anong ginawa mo ngayong gabi? Wala ka bang alam sa sarili mo? Anong mali ang ginawa ko? Ayoko lang kasi ng pagmamaltrato sa magandang yon kay Warner. Kaya dinala ko ang mga tao para sirain ang engagement party nila. At itong nagpapanggap na miyembro ng pamilya Feng. Pero tatay, malapit na tayong makipagtulungan sa pamilya Feng. Para mag-develop sa Jiangcheng. Bakit tayo matatako sa kanila? Walang utang na loob. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung sino ang ininsulto mo. Ako si Hu Zhenghai. Paano ako nagkaroon ng ganyang tangang anak na tulad mo? Atay, wala talaga akong ginawa. Pinaghirapan ko ng kalahating buhay. Mahirap na. Nakahanap ng daan para sa pamilya Hu. Ngayon, sinira mo lahat. Fengji, pasensya na, kasalanan ko na hindi ko naalagaan ng maayos ang anak ko. Nagdala po ako ng problema sa inyo, Mang Feng. Bigyan niyo po sana ang pamilya Hu ng pagkakataon. Tiyak na. Bibigyan ko kayo ng kasyasyang paliwanag, Mang Feng. Siya talaga si Feng Qingyu. Xiao Jin, ano ang gusto mong gawin? May dalawang suhestyon sa akin si Hu Xiao kanina. Una, lumuhod at humingi ng tawad. Pangalawa, paglingkuran silang magkakapatid magdamag. Bakit hindi, Hu Xiao, sa dalawang pagpipili ang ito? Pumili ka ng isa. Xiao Jin, ano ang gusto mong gawin? May dalawang suhestyon sa akin si Hu Xiao kanina. Una, lumuhod at humingi ng tawad. Pangalawa, paglingkuran silang magkakapatid magdamag. Bakit hindi, Hu Xiao, sa dalawang pagpipili ang ito? Pumili ka ng isa. Ano pang hinihintay mo? Hindi ka pa baluluhod at hihingi ng tawad. Kay GNG, Feng? Mukhang ang pamilya Hu ay hindi naman talaga tapat na nakikipag-ayos. Kung ganun, wala nang kailangang umiral ang pamilya Hu. Anak, hindi ka pa baluluhod? Gusto mo ba talagang malipol ang pamilya Hu? Pasensya na, alam ko na ang pagkakamali ko. Shi Jin, hindi. GNG, Feng, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Bulag ako at hindi kita nakilala. Hindi na kita muling gagalitin. Nakikiusap ako, patawarin na ni Mang Feng ang pamilya Hu. Ah, natatakot ka pala. Akala ko ba? Hinikayat ka ni Lin Wan kaya kayang-kaya mo ang lahat. Shijin, ano ang ibig mong sabihin? Bakit ako nadamay? Warner. Tulungan mo naman ako, magsalita ka para sa akin. Hindi ba kapatid mo si Shi Jin? Pakiusap, kausapin mo siya para patawarin ang pamilya Hu. Para sa iyo rin naman ako lumabas ngayon. Warner, iligtas mo ako. Tanga. Warner, Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Warner. Tulungan mo naman ako, magsalita ka para sa akin. Hindi ba kapatid mo si Shi Jin? Pakiusap, kausapin mo siya para patawarin ang pamilya Hu. Para sa iyo rin naman ako lumabas ngayon. Warner, iligtas mo ako. Tanga. Warner, Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Bitawan mo ako. Lin Warner, ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang nagsabi sa akin na ayaw mong mapahamak si Shi Jin. Kaya ko dinala ang mga tao para maghanap ng gulo sa kanya. Kung wala ka, hindi ako magkakaproblema. Ang laki ng gulo, bakit mo ako itinakwil? Nagsisinungaling ka. Bakit ko ipapahamak ang kapatid ko? Para sa akin. Ginamit mo lang pala ako. Papatayin kita. Bitawan mo. Winner. Hindi mo rin pala mahal si Lin Wan Sa panganib, iniwan mo siya. Tulungan mo ako. Ilabas sila. Bitawan, pakawalan mo ako. Winner. Sakit sa ulo ng pamilya. Winner. Feng, ito. Ang anak ko, ipagkakatiwala ko sa iyo. Lin, nagbibiro ka. Si Shi Jin ay anak ko. Hindi kayo Lin ang may-ari.
Feng Xinyu, ano ibig sabihin nito? Baka alam na ng pamilya Feng na dati kong pinahirapan si Shijin. Feng, ito ang anak ko. Ipagkakatiwala ko sa iyo. Lin, nagbibiro ka. Si Shijin ay anak ko. Hindi kayo Lin ang may-ari. Feng Xinyu, ano ibig sabihin nito? Baka alam na ng pamilya Feng na dati kong pinahirapan si Shijin. Si Aojin sa susunod. Kung may mangyari tulad ng engagement party, sabihin mo sa akin. Alam mo, huwag nila akong subukan, Feng Xinyu. Mukhang ayaw na nilang magtagal sa Jiangcheng. Dad, okay lang ako. Kaya ko ito. Jainer, sa susunod. Sabihin mo sa amin, nag-aalala kami sa iyo. Ang pamilya Lin, ang dumi ng mga paraan nila. Ang punot dulo ay si Lin Jiacheng. Pagkatapos kunin ang tunay niyang anak, pinahirapan ang panganay. Hinayaan sina Qin Wanjon at Lin Wenner na hamakin ang panganay. Jainer, huwag kang mag-alala ang mga Lin na yon. Isang hindi ko palalampasin. Ang sarap pala kapag may pamilyang kasama. Sandali lang. Jainer, nakalimutan mo na ba? Paano ka naman trinato ng pamilyang Lin? Plano mo ba? Pabayaan lang sila? Kung hindi mo kaya, ako na ang gagawa. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko sila pababayaan. Shijin, ano ang plano mo? Gusto ko maghirap ang pamilyang Lin. Jainer, mukhang may plano ka na. Lakasan mo ang loob mo, susuportahan ka ng pamilyang Feng. Walang kondisyon. Ganoon din ang pamilyang Ye, susuportahan ka namin, Jainer. Salamat sa inyo. Ang sarap magkaroon ng pamilya. Taang bata, napakahirap ng buhay mo noon. Pero ngayon, magiging mas mabuti na ang lahat. Jainer, sabihin mo na ang plano mo. Tingnan ko kung paano kita matutulungan. Plano kong gumawa ng espesyal na panilinang para kay Lin Wanner. Sasama siya, Plano mong sa kanya magsisimula? yung taang Lin Wanner. Sa kasal, pinahiya siya ni Lin Jiacheng. Ayaw niyang mawala ang titulong bunso ng pamilyang Lin. Kaya, gagawin niya ang lahat para patunayan ang halaga niya kay Lin Jiacheng. Narinig ko, nag-invest ang pamilyang Ye sa bagong proyekto. Tungkol sa low-altitude economy. Pero mga bata lang ang naglalaro diyan. Bakit? May problema ba? Noong nakaraan, nag-invest ang mga bata ng pamilyang Ye dito. At nalugi silang lahat. Kahit hindi naman ito malaking bagay sa pamilyang Ye. Pero 2. Ang tamang panlaban kay Lin Wanner. Naghahanap si Lin Wanner ngayon ng bagong investment para sa pamilyang Lin para makabawi. Kaya, papasok ko si Lin Wanner sa proyektong to para tuluyan siyang malugmok. Sige, paatrasin ko na ang pundo ng kumpanya. Sandali, wag muna paatrasin. Kapag naramdaman ni Lin Wanner, ihinto siya sa pag-invest. Kailangan pasukin muna niya. Saka paatasin. Sykes, susunod ako sa'yo. Ayusin ko na. Engan. Paano mo siguradong mag-invest si Lin Wanner? Si Lin Wanner ngayon, naghahanap yan ng bagong investment para sa pamilyang Lin. Kung gusto mong mag-bounce back ng malakas, gagawin kong lubusang malugmok si Lin Wanner. Sa loob ng proyektong ito, Sige, ipapa-withdraw ko agad ang pundo ng kumpanya. sandali, wag munang i-withdraw. Kapag nalaman ni Lin Wanner ang kahinahinala, titigil siya sa pag-invest. Dapat siya ang mag-invest muna. Saka tayo mag-withdraw. Sykes, susunod ako. Ayusin ko na. Esan, Paano mo siguradong mag-invest si Lin Wanner? tatay, kailangan mo lang siyang tulungan. Basta makita niya ang pag-asa. At pagkakataong maunahan ang pamilya Feng bilang pinakamayaman. Magtaya siya ng todo, magbenta ng ari-arian at mag-invest. Talagang anak kita, ang galing mo, Gautu. Gawin ang sinabi ni Xiao Jin, maghanda na. Opo, Boss Feng. Gaganti ako sa pamilya Lin, isang hakbang na lang. Hintayin na lang nating mahulog si Lin Wanner sa bitad. Nakapaghanda na ako. Kapag nag-invest si Lin Wanner sa proyektong ito, agad-agad kong malalaman. Nandito lang kami sa likod mo para sumuporta. Boss Wu, ito ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lin. Gusto kong ipanagutang lahat. Dahil sa balita nitong nakaraang araw, bumagsak ang stock ng Lin. Hindi na gaanong mahalaga ang industriya ng pamilya nyo. Ang mga asset na ito, 3 bilyon lang ang halaga. Malaki ang ininvest ng pamilya Yi sa proyektong ito. Siguradong malaki ang kikitain. Sumunod lang ako at makukuha ko ang pagkakataong ito. Gagawa ako ng sariling alamat sa negosyo. Ako si Lin Wanner para pansinin ulit ako ni tatay. Binibini Lin, nakapagdesisyon ka na ba? Dahil sa balita nitong nakaraang araw, bumagsak ang stock ng Lin. Hindi na gaanong mahalaga ang industriya ng pamilya nyo. Ang mga asset na ito, 3 bilyon lang ang halaga. Malaki ang ininvest ng pamilya Yi sa proyektong ito. Siguradong malaki ang kikitain. Sumunod lang ako at makukuha ko ang pagkakataong ito. Gagawa ako ng sariling alamat sa negosyo. Ako si Lin Wanner para pansinin ulit ako ni tatay. Binibini Lin, nakapagdesisyon ka na ba? Pwede kong ibenta ito sa'yo sa halagang 3 bilyon. Pero gusto kong humiram pa ng 7 bilyon. Wala na kayong karapatan para dito, Pamilya Lin. May malaking proyekto ako
At kapag nagtagumpay ito, double ang ibabayad ko. Mag-invest ako ng 10 bilyon at pagkatapos, ang 10 bilyong iyon, makakakuha ng 100 bises na kita. Ang pamilya Lin ay magiging pinakamayaman sa Jiangcheng. May tatapak ko na si Shijin sa ilalim ng aking paa. Hindi pwede. Itong bilyon. Hindi iyon maliit na halaga. Talagang sakim. Pagkatapos ng proyekto, bibigyan pa kita ng 20 bilyon. Sige, deal. Ang 3 bilyon na puhunan, ayon sa kasalukuyang takbo, walang problema ang 100 bises na pagtaas pagdating ng panahon. Makakapagpakitang gilas na ako sa harap ni tatay. At muli kong tatapakan si Shijin sa ilalim. May reklamo kami natanggap. Ikaw ay pinaghihinala ang illegal na pag-utang. At sadyang pagmamanipula ng proyekto. Anong illegal na pag-utang? Malaking proyekto ko ito. Shijin, sa tingin ko naiinggit ka lang. Sa aking tagumpay, kaya ka nagpahanap ng tao para takutin ako. Gago. Shijin, samantalahin mo ang mga araw na ito. Mag-enjoy ka sa iyong magandang buhay, ilang araw na lang. Luluhod ka na sa akin at magmamakaawa. Lin Wenner, ayuhan kita. Maging magalang ka kay Shijin. Ang mga pamilya Feng at Yi ay wala sa harap ko. Ikaw lang. Ito ang bagong proyektong pinag-investan ko. Alam mo ba kung magkano ang kikitain? 100 bilyon. Pagdating ng panahon, ang mga pamilya Feng at Yi ay luluhod sa akin. Ganoon ba? Mukhang lubos ang tiwala mo sa proyektong ito. Siyempre naman, Shijin, ikaw naman ay umaasa lang sa dalawang pamilyang Feng at Yi, pero malapit na silang maging wala. Shijin, payuhan kitang lumuhod ka sa akin ngayon. Baka isipin kong bigyan ka ng pagkakataon. Ganoon ba? Pero bakit pakiramdam ko? Ikaw ang malapit ng lumuhod sa akin. Matigas pa rin ang ulo mo sa huling sandali, hindi kita papayagang maginhawa. Hindi magtatagumpay ang proyektong ito. Nagsisinungaling ka. Pagdating ng dividend ng proyektong ito, ako na ang bagong pinakamayaman sa Jiangcheng. Sa tingin ko naiinggit lang kayo sa akin. Lin Wanner, talagang wala kang namanang. Katusuhan ni Lin Jiacheng. Nakakalungkot. Talaga? Pero bakit pakiramdam ko? Ikaw mismo ang magpapatira pa sa akin. Matigas pa rin ang ulo mo hanggang sa huli, hindi kita papayagang gumaan ang buhay. Hindi talaga magtatagumpay ang proyektong ito. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Kapag dumating na ang kita mula sa proyektong ito, ako na ang bagong pinakamayaman sa Jiangcheng. Sa tingin ko, inggit lang kayo sa akin. Lin Wanner, kitang-kita na wala kang namanang. Kahit katiting na tuso ni Lin Jiacheng. Nakakalungkot talaga. Hindi ka naniniwala? Patunayan ko sa'yo ngayon. Assistant Chen, gamitin ang account ng bagong kumpanya. Bilhin ang mas mataas na gusali sa tabi ng Yi-Group. Boss Lin, chenek ko. Ang cash sa account ng kumpanya natin ay hindi sapa. Paano nangyari yon? Dapat nakapasok na ang kita. Mula sa proyekto ng kumpanya, sa account ng kumpanya. Dapat mayroon ng 10 bilyon. Boss Lin, kinumpirma ko, wala talagang pera sa account ng kumpanya. Impossible. Sabi ko na nga ba, bakit ka biglang dumating? Ikaw yon. Ikaw ang gumawa ng kalokohan, di ba? Ibalik mo ang pera ko. Lin Wanner, bantayan mo ang salita at gawa mo. Kung muling susubukan mong saktan ang asawa ko, hindi ako mag-atubiling ikulong ka habang buhay. Lin Wanner, ang usahin. Bagay na tumatalong biyaya at hangal ka pa rin naniniwala. Nanay, tatay, Lin Wanner, ikaw ba ang nagbenta ng lahat ng ari-arian ng pamilya? ibalik mo ang pera ko. Lin Wanner, bantayan mo ang salita at gawa mo. Kung muling susubukan mong saktan ang asawa ko, hindi ako mag-atubiling ikulong ka habang buhay. Lin Wanner, ang usahin. Bagay na tumatalong biyaya at hangal ka pa rin naniniwala. Nanay, tatay. Lin Wanner, ikaw ba ang nagbenta ng lahat ng ari-arian ng pamilya? Warner, bakit ka ganoon kalito? Nanay, tatay, pakinggan niyo ako. Malapit na maging angkan nating Lin. Ang higit sa mga Yi at Feng. Ginulo lang niya, babalik din agad ang pera. Warner, totoo ba yan? Shijin nakita, yan ang tunay kong mabuting anak. Panaginip mo yan. Tatay, hindi ko ibinenta, inilagay ko lahat sa puhunan, malapit na. Malapit na tayong kumita ng 10 bilyon. Magiging pinakamayaman tayo sa Jiangcheng. At yayapakan natin ang pamilya Feng. Chinek ko na habang papunta rito. Yung low altitude economy na project na yan. Lubog na lubog. Pinasan mo ang pamilya Lin. Sa bilyon-bilyong utang. Paano ako nagkaroon? Ng anak na kasing tanga mo? Hindi totoo. Hindi. Lin Wanner, hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap ang katotohanan? Wala kang ibang alam kundi maging anak mayaman ng pamilya Lin. Bakit?
Bakit lahat ng magandang bagay sa'yo napupunta? Bakit ikaw ang laging bida? Hindi ako papayag. Bakit? Ninakaw mo ang buhay ko sa loob ng mahigit 10 taon. Ako dapat ang meron nito. Liwaner, sinabi ko na sa'yo noon pa. Ang gumawa ng kasalanan, siya ang maghihirap. At utang mo sa akin ito. Ang nangyari sa'yo ngayon, kasalanan mo rin. Hindi totoo. Hindi. Liwaner, hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap ang katotohanan. Wala kang ibang alam kundi maging anak mayaman ng pamilya Lin. Bakit? Bakit lahat ng magandang bagay sa'yo napupunta? Bakit ikaw ang laging bida? Hindi ako papayag. Bakit? Ninakaw mo ang buhay ko sa loob ng mahigit 10 taon. Ako dapat ang meron nito. Liwaner, sinabi ko na sa'yo noon pa. Ang gumawa ng kasalanan, siya ang maghihirap. At utang mo sa akin ito. Ang nangyari sa'yo ngayon, kasalanan mo rin. Hindi. Wala akong kasalanan. Walang hiya kang anak. Susuntukin kita. Shijin, pakiusap. Tingnan mo naman ang pamilya na nagpalaki sa'yo ng mahigit 10 taon. Patawarin mo kami. Ginang Lin, huwag ka na magsalita ng marami. Hindi ko kayo tutulungan. Shijin, pakiusap. Iligtas mo ang pamilya namin. Xiaojin, ako ang may kasalanan sa'yo. Hindi ko dapat ginawa sa'yo iyon noon. Nagmamakaawa ako. Sa ngalan ng nakaraan, tulungan mo ang pamilya Lin. Xiaojin, kung hindi mo tutulungan ang pamilya Lin, talagang malulugmok ang pamilya Lin. Ginoong Lin, nangyari na ang lahat. Wala nang paraan para mabago ito. Huwag ka nang magpanggap. Sa nakaraang buhay, pinatay ninyo ako sa bilangguan. Sa buhay na ito, hinayaan ko pa kayong mabuhay. Mabait na ako ng husto. Walang hiya. Kung hindi dahil sa panggugulo mo, at pag-akit sa mga pamilyang Feng at Yi, ang pamilya Lin, ay sana'y iginagalang pa rin. Paano tayo napunta? Sa ganitong kalagayan, ngayong wala na ang pamilya Lin. Masaya ka na ba? Wala kang ambag, puro kapahamakan ang dala mo. Sige, kung ayaw mo nang mabuhay, tutuparin ko ang gusto mo. Suel. Kung hindi dahil sa panggugulo mo, at pag-akit sa mga pamilyang Feng at Yi, ang pamilya Lin, ay sana'y iginagalang pa rin. Paano tayo napunta? Sa ganitong kalagayan, ngayong wala na ang pamilya Lin. Masaya ka na ba? Wala kang ambag, puro kapahamakan ang dala mo. Sige, kung ayaw mo nang mabuhay, tutuparin ko ang gusto mo. Shijin, nagkamali ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Liwaner, hindi mo naman talaga alam na nagkamali ka. Kundi na pagtanto mong wala ka ng pag-asa. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Linisin ang lugar. Kung gusto pa ng pamilya Lin, na manatili sa Jiangcheng, mawala kayo sa harap ko ngayon din. Maligayang kaarawan. Xiaojin, maghiling ka. Sana magkasama kami ni Papa magpakailanman. Sige, maligayang kaawan. Salamat, Papa. Araan. Bagong uniforme. Tingnan nga ni Papa, ang ganda-ganda, no? Ang ganda talaga. May bagong bag pa. Pwede ka nang mag-aral. Yehey, makakapag-aral na ako. Salamat, Papa. Nagkamali ako. Nabangkarote na rin ang pamilya Lin ngayon. Sa pangalan ng pamilya Feng, bibilhin ko ng mura ang Lin Corp. Congratulations, Boss Shi na ang tawag sa'yo. Boshi, ito ang dokumento para sa ribbon cutting bukas. Pakitingnan po. Sige, iwan mo na lang dyan. Boss Shi, 3 araw ka nang nakakulong sa opisina. Kailan ka maglalaan ng oras para sa boyfriend mo? At mag-date tayo? Yachen. Sa totoo lang, ginamit lang kita para sa layunin ko. Kaya tayo, Ayoko. hindi magtatagal ang pag-aasawang walang pagmamahal. At hindi ko kailangan ng kahit anong relasyon pag-isipan mong mabuti. Hihintayin ko ang sagot mo. Pasok.
Boss Shi, handa na ang lahat sa labas. Pwede na tayong pumunta sa ribbon cutting ceremony. Nasaan si Chen? Hindi pa ba siya dumating? Boss Shi, hindi mo pa ba alam? Umalis na siyang Master Year sa kumpanya kaninang umaga. Pumunta siya ng ibang bansa para sa business trip. Malamang hindi siya babalik sa madaling panahon. Sige, tayo na muna. Shijin, ikaw lang ang may kasalanan. Ginawa mo akong walang-wala. Humayo ka. Ingat. Tumawag agad ng ambulansya. Bilisan mo. Gising ka na. Kamusta ka? May masakit ka ba kahit saan? Wala namang problema kung nandito ka. Ang kulit mo talaga. Bakit ka pa naman naging ganyan kakatanga? Napakadelikado noon. Bakit mo ako hinarang para sa akin? Dahil mahal kita. Salamat at pinili mong mahalin ako. Walang pag-aalinlangan.